Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni ang balita ngayon. Title: Protect Senate President Alan Peter Cayetano. Ito ang panawagan ni dating COMELEC COA Commissioner Attorney Rowena Guanzon matapos niyang sabihin na bukod kay Senator Ronald Bato de la Rosa, dapat din umanong protektahan si bagong Senate President Alan Peter Cayetano sa gitna ng umiinit na tensyon sa Senado. Sa kanyang social media post, diretsahang sinabi ni Guanzon, bukod sa pagsuporta kay Senator Bato ay sana ganon din natin protektahan si Senate President Alan Peter Cayetano. Ang pahayag ay lumabas kasunod ng biglaang leadership change sa Senado na nagpatalsik kay dating Senate President Tito Soto at nagluklok kay Cayetano bilang bagong leader ng mataas na kapulungan. Aniya pa ni Guanzon, tila hindi umano inaasahan ng ilang grupo ang naging mabilis na pagbabago sa liderato. Sabi niya, para kasi silang sinikmuraan. Sinikmuraan yung sinuntok ba dito sa... Ang sakit kaya, no? Yung sikmuraan ka. Yan, sa training ng military, normal yan. Yung sikmuraan ka ng senior o yung mga tactical, ang sakit. Halos hindi, halos hindi makahinga. Yung masikmuraan, yeah! Ayan, nasikmuraan sa biglang leadership change at di nila ito nakalculate. Ikinonekta rin ni Guanzon ang pangyayari sa mga umiinit na usapin sa Senado, kabilang ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte at ang nagpapatuloy na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa umano'y anomalya sa flood control project. Ito ang importante. Sabi niya, Guanzon, gumagawa na ng plano ang mga iyan. Sinong mga yan? Di mga DDX. Para mapalitan agad si Cayetano. Dahil di nila magawa ang kanilang masamang balak, kaya tignan ninyo. Di pa nasesend ang papel para aprubahan ng mga crooks. Hindi sila pwedeng magbagal-bagalan. Dahil sa sandali i-resume ang hearing ng Blue Ribbon sa flood control, madaming madadamay at mapapangalanan na at gagawin nila ang lahat para di mangyari iyon. Wow! Bullseye! Attorney Guanzon. Ang galing niyang ano. So, ang laking bagay ngayon, itong Senate presidency. Nadiskaril ang lahat. Ako, kabilang yan sa dasal ko, sa desire ko na nagdarasal na, Panginoon, makialam ka sa bansang ito. Dahil sabi ko, we are called, the Philippines is called as the only Christian country in Asia. So wag mong pabayaan na yung pangalan mo, dinadala naming mga Pilipino, tapos, ikaw napapahiya, sabi ko sa Panginoon, dahil ang mga Kristiyanong sumusunod sa iyo ay mga korap. Balitang-balita tayo, kilalang-kilala tayo as a nation na korap. O sinong number one na napapahiya? Di ba ang Panginoong Hesus? Kaya dasal ko yan. Makialam ka, Panginoon. Huwag mong pabayaan mapahiya ang pangalan mo. Let there be righteous governance. And to me, this is an answered prayer. Itong pagluklok kay Senator Alan Peter Cayetano
na Senate President ngayon, it opens the floodgates of real investigation sa flood control scandal. Hindi katulad nung nakaraan na ang perception ng karamihan is cover up, cover up, cover up. Eh sabi ni Congressman Edgar Erese kay Lacson, Idol, anong nangyayari sa iyo? Kasama ka na ba sa cover up? O ngayon, it's just a matter of time na formal na ma-elect o i-designate. I don't know kung anong tamang term yan. Hiniling na ni Senator Marcoleta na ibalik sa kanya ang Blue Ribbon Chair. At next week, magpapatawag na siya ng investigasyon. Kaya kabado na sila lahat. So dalawa ngayon ang kinakabahan nila. Meaning itong administrasyong ito, yung mga maletagang. Dahil sa isang Senator Alan Peter Cayetano na God-fearing. Hindi naman santo si Alan Peter Cayetano, but to me, he is a man who fears God. Kailangan natin ngayon, mga government leaders na may takot sa Diyos. Kasi ang taong may takot sa Diyos, ang Diyos na ang mag-guide sa kanya para hindi siya makagawa ng masama. Yan ang kaibahan. Yung mga government leaders na ang paniniwala nila sa Diyos nasa utak lang, wala sa puso, lip service lang ang paniniwala, ay wala. Mali-maleta talaga yan ang resulta. But Senator Alan Peter Cayetano is a man who fears God, and his election as Senate President is to me God intervention. Ngayon, tuloy-tuloy na. Kaya magdasal po tayo na proteksyonan ang ating mahal na Panginoon, ang Senate President, na hindi siya matanggal para tuloy-tuloy na ang investigasyon ng flood control scandal na yan, para naman magiging patas ang trial ni BP Sara. Okay ba? So, ano bang magandang kanta natin ngayon? Wala pa akong maisip. Mamaya lang tayo magkanta. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Malaking tulong nyo sa tribong Talandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon ni anak ko dire sa gipatindog sa balay sa tabangan namo og yero. Sumuna ni ang iyang gipatindog nga balay nga pagaatupan karon. So mo na pod ni ang yero nga among gitabang. So makaatop na ni siya karon. Og karon nakatop na gyud ang gitabangan sa yero. Makita gyud nato nga nindot na gyud nga tan-awon. Sa nagtabang sa mountain. So, salamat sad kay nakabalay na ko. Unang-una salamat jud sa Ginoo kay natabangan ko sin. Kadugayon sa pagpuyo na ako sa akong papa, nakabalay na gid ko. So nakigpuyo lang kasi imong papa. Puyo lang ko sa akong papa. So karon pagid ka nakabalay. So, karon pa sad ko nakabalay. So pila ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan? Unom. Unom ka tuig.
So naa na kay anak karon. na anak. Pila ka buok imong anak? Duwa. So duha. So bago pagid ka nakabalay. Wala pang tabang di ko kabalay kay ang akong kwarta ko to bragid sa kaon. Oo. Lagi salamat. Kayo kumakain tabang sa amuah. So salamat pud kaayo.